Isang kwentong roller coaster ang aking babasahin ngayon. Grabe ang gulo. Medyo nakakatawa na, nakakainis. So, makinig na lang muna kayo sa kwento. Okay, so, sabi niya, Dear Madam Native Filipina, meron po akong kachat na Norwegian. Ang pangalan niya po ay Bjorn. At nakilala ko siya last November 2019. Tapos, nagkita kami finally noong December 2019. Nagsama po kami ni Bjorn dito sa Pilipinas noong December 2019 hanggang February 2020. At pag-uwi niya po sa Norway ay doon na po nag-umpisa ang aming away-away. Doon na po kami hindi nagkakaintindihan. Kasi grabe na po ang aking pagiging silosa sa aming relasyon. On and off. Black and unblock ako ng aking ex na si Bjorn. Hindi pa nga ako tapos ay binlock na niya ako hanggang sa nag-stalk ako ng isa niyang friend. At tawagin na lang natin siya sa pangalang Kanut. Every time na ibablock ako ni Afam, ay nagme-message ako sa friend niyang si Kanut at nakikiusap na sabihin sa kanyang friend na si Bjorn na i-unblock ako. Na-surprise ako, madam, kasi sabi ni Kanut sa akin na ayaw daw makipag-usap ni Bjorn sa akin. At madam, siya na po ang nanghihingi ng sorry, imbis na si Bjorn ang hihingi sa akin. At paulit-ulit po ang ganoong senaryo, madam, na laging si Kanut ang kinukontak ko sa tuwing binablock ako ni Bjorn. Hanggang sa fast forward ay nagkakilala kami ni Kanut. Yay. So ayun, madam, talagang naghiwalay kami ni Bjorn June 2020. At doon nag-start ang aming chat-chat ni Kanut. Si Kanut pala, madam, ay kasal last 2018 pa ng isang Thailander. Pero wala silang anak. 2020, madam, ay hindi pa po sila divorce pero papunta na po sila doon kasi nag-file na po si Kanut ng separation sa kanyang Thailander na wife. Kasi ang reason ng babae ay wala siyang planong pumunta sa Norway. Kasi ang gusto niya lang ay padalhan siya lagi ng pera ni Kanut at ayaw niyang mag-work. Hanggang sa dumating ang time na nagkaintindihan sila ng kanyang Thailander na wife na maghiwalay na ng tuluyan. Nag-file na siya ng separation sa Norway and officially separate na sila last June 2021. Nagpaalam sa ex ko kung okay lang ba daw na maging officially in a relationship kami. At okay naman si Bjorn. Patuloy po ang aming komunikasyon ni Kanut, madam, pero wala pa siyang planong makipagkita sa akin kasi mahirap pong bumiyahe that time kasi lockdown pa po. Hanggang sa umabot ang time, madam, na nagkaroon po ng ka-one night stand si Kanut at doon po ay naghiwalay kami. Pero 2 araw lang, madam. That was October 2021. Marupok pala itong si madam. Pinatawad agad 2 days lang. Nagkabalikan kami kaagad, madam, at continue pa rin ang pagchat-chat namin hanggang last year, February 2022. Nakakita na naman siya ng iba. Naghiwalay na naman kami ng 2 months. Tapos, bumalik na naman yung ex ko sa Pinas at pumunta dito sa amin. At alam yon ni Kanut. At si Kanut naman ay nagselos, madam. Hanggang sa hiniwalayan po si Kanut ng kanyang kachat. At nagbalikan na naman kami ni Kanut. Kasi nga, wala na sila nung babaeng kachat niya na taga USA. Ano ba yan? Nung nagkabalikan kami ni Kanut, madam, ay wala pa rin siyang planong pumunta sa Pilipinas para makipagkita sa akin. Dahil ang totoo ay hate niya po ang Pilipina at lalong-lalo na ang Pilipinas. Kasi lagi niya pong naririnig ang mga istorya na mas maganda ang Thailand kaysa sa Pilipinas. Kaya wala talaga siyang planong pumunta sa Pilipinas. At sabi pa niya ay magpapakamatay na lang daw siya kung gagawin niya ito. Grabe, baliw to. Bakit pumato sa Pilipinas? Wala naman palang planong pumunta sa Pilipinas. Dumating na ang time na talagang napagod na ako sa sitwasyon naming dalawa. Kaya, madam, pinagdesisyon ko siya noong June 2022 kung pupunta ba siya ng Pilipinas or hindi. Kasi kung hindi, ay maghahanap na ako ng iba. And then, sinabi niya sa akin, madam, na wag muna. Dahil, baka pupunta daw siya ng July 2022. Tapos, hindi na naman natuloy, madam. Kasi po, kulang ang kanyang pera.
continuous pa rin ang chat namin, madam, hanggang October 2022 last year. Tinanong ko na naman siya kung wala pa rin ba siyang planong makipagkita sa akin. At sumagot naman siya, madam, na November ay sakto na yung pera niya at pwede na siyang makapunta sa Pilipinas. Kaya, madam, sinundo ko siya sa Mactan Airport. 2 weeks po siyang nagstay dito kasi kailangan niya pong bumalik dahil sa work niya. At sinabi na naman ni Afam na si Kanut na pag may pera na naman siya ay pupunta ulit siya dito sa Pilipinas para makipagkita ulit sa akin at para makipag-engage na. Ang problema ko, madam, ay ito. Kailangan niyang pumunta sa Thailand para ipasa ang mga papel para sa divorce niya. Para kami naman ang ikasal. Ang problema, madam, ay kung babalik siya sa Thailand ay magkikita na naman sila ng ex niyang Thailander. At sinabi ko sa kanya, madam, na hindi ako papayag kung pupunta siya ng Thailand na hindi ako kasama. Divorce na po siya officially sa Norway, madam, at sa Thailand, hindi pa. Ang tanong ko, madam, okay na lang ba ako sa kanya na siya na lang mag-isang pumunta sa Thailand para mapasa na niya ang mga papel at makasal kami dito? Dito na lang po ang aking kwento, madam, at salamat sa pagbabasa. Nagsiselos talaga ako, madam, pero yun nga lang, kailangan niyang ipasa para maikasal kami dito sa Pilipinas. So, yung kwento ni madam, kasi sabi ni madam, no, na napaka-excited na daw niyang makabasa ng mga comments ng mga follower. Excited na daw talaga siyang magbasa at saka doon sa ano mang pwede kong sabihin. So, ito ang unang-unang masasabi ko sa iyo, madam. Buti naman at aminado kang magiging sobrang selosa ka. Pero, alam mo na nga ang napakasilosa mo, hindi mo pa rin na-learn yung lesson mo. Hindi ka pa rin nadala sa pagiging selosa mo, okay? So, ngayon, pwede ba, madam, na hayaan mo muna si Afam na pumunta ng Thailand kasi nga kailangan niyang ipasa yung mga papel para sa kanilang divorce. 'Di ba gusto mong makasal? E di dapat mo siyang pagkatiwalaan. Dapat kung ano yung pagkakamali mo nung unang relasyon mo kay Bjorn ay wag mo nang uulitin kay Kanut. Kasi to tell you honestly, madam, ang pagiging selosa ay isang toxic na character or trait bilang isang babae na ayaw ng mga foreigner na kagaya nila. Kung talagang mahal mo ang Kanut na yan, kaso lang talaga itong Kanut na to, parang base sa kwento mo, babaero eh. Hindi mo pagkakatiwalaan. Okay, kung pumayag naman siya, no? Kung papayag siya, pwede ka namang sumama sa Thailand at kayong dalawa, parang ano na lang din, vacation na lang din. Pero kasi na-mention mo, madam, na si Kanut ay hindi financially prepared, right? Tama? Kasi sabi mo nga, pinag-iipunan niya. So, kailangan mo yung maintindihan. Kailangan mo siyang pagkatiwalaan na pumunta siya sa Thailand mag-isa para isettle yung kanyang problema. Kasi pag hindi mo pinapunta yan, baka magbago na namang isip niyan at hindi ka na naman niya kakatagpuin dyan sa Pilipinas. Kung maglukuman siya at nakipagbalikan siya dyan sa ex niyang, Thai, then that's the time, madam, na humanap ka na talaga ng iba at tuluyan mo nang i-let go ang babaerong yan. Sorry for the word. Yun lang naman ang masasabi ko, madam, no, na ang pagiging selosa natin ay ilugar din natin minsan kasi importanteng lakad yan eh. So, kailangan mo siyang pagkatiwalaan dyan. So, how about kayo dyan, mga madam-dam and viewer? May papayo ba kayo? May masasabi ba kayo? May opinion? May comment ba kayo para sa ating letter sender? Kasi excited na po daw talaga siya eh. So, maraming salamat in advance. Thank you very much po always sa inyong laging sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga nagme-message po, napakadami nyo, hindi na po kayang basahin. Thank you very much and God bless everybody. Bye-bye.